avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas, oras po natin 16 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang medyo maulan na umaga. Ngayon pong Happy Tuesday morning. Katapusan na pala tayo. Katapusan na tayo sa buwan ng Hunyo. It's June 30, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero ang ating programa ngayong umaga magbibigay daan sa ating special coverage. Kaugnay po ng mga ganap ngayon sa ating mga lansangan sa Metro Manila. Lalong-lalo na po yung pagdagsa po ng daan-daang katao. Diyan po sa EDSA People Power Monument pasado alas 4 ng madaling araw kanina na nagpapatuloy po hanggang ngayon. At nung kanina po na-monitor natin, nagdulot po yan ng heavy traffic. Partikular dyan sa may bahagi po ng EDSA, yung northbound lane. Oo, kanina naulinigan din natin maaga pa, sabi ng MMDA Metro Base. Nung una, daan-daan pa lang yung mga nagtipon mula daw po yan sa Group of Fours ng Iglesia ni Cristo INC. Nagmarcha dyan po sa lugar at
napakaraming mga dalang sasakyan. So yan po ay naulinigan natin maaga pa lang kanina. Oo, so hindi na nadaanan yan ng mga motorista, partikular yung panulukan po ng EDSA White Plains. No? So nakatutok po ang ating mga kasama sa iba't ibang lugar pa. Meron din protesta dyan po sa Liwasang Bonifacio na nandyan na rin po. Kaya ang ating mga tauhan ng Philippine National Police agad-agad nag-deploy, no? Doon sa mga rally site. At meron na ring barikada na ipinalibot dyan po sa Palasyo ng Malacanang. Kasi nga naman tuloy-tuloy po yung pagdagsa ng INC, no? Mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo. At mamaya ay hingi tayo ng update. Oo, sabi naman kanina ni General Abirini, natunugan nila, no? Bago pa man yung sinasabi nga, tawag nga bulagaan, na kilos protesta ng religious group na Iglesia ni Cristo, no? Diyan po sa may EDSA People Power Monument. Oo, sabi niya, may intel naman, no? Na may rally. Pero hindi nila hindi eksakto alam, sabi ni General Abirin kanina, 'di ba, kung kailan. So anyway, tuloy-tuloy tayo, i-monitor natin dahil ang Pag-asa naman ay yan. Alamin natin sapagkat kanina merong General Flood Advisories. Kailan ba ito? No, sa ilang lugar sa ating bansa, I think kasama yung Bicol Region, Mimaropa, Visayas at Caraga. No, dahil nga dun sa mga ulan na dala po ng low pressure area dyan sa silangang bahagi or silangan-hilagang silangan ng Borongan City, Eastern Samar. So merong mga General Flood Advisories. Yung LPA, alamin nga natin, sandali lang. Okay, standby lang sa ating pong mga kasama na nasa iba't ibang area po ng kilos protesta. Puntahan muna natin ang DOST Pag-asa. Medyo dito sa ating bahagi, medyo humupa no, yung mga pag-ulan-ulan. Nasa linya natin si Ma'am Charmaine Barilla. Ma'am Charmaine, magandang umaga po. Good morning. Yes po, magandang umaga din po, Ma'am May. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Yung LPE nga po na binabantayan natin, huling namataan sa karagatan ng Romblon. At inaasahan natin na sa loob ng 24 oras ay posible nga yan na maging isang ganap na bagyo. At kung mangyari po yan, magtataas tayo ng wind signal sa Batangas, Quezon, Marinduque, Romblon, maging sa may Mindoro provinces. At nakaka-apekto na nga rin ito dito sa buong Metro Manila, buong Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. At habagat naman ang siyang umiiral sa Palawan at sa nalabing bahagi ng ating bansa, more on localized thunderstorm lalong sa hapon at sa gabi. At yan po ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine. Ma'am Charmaine? Oo. Yes po, So itong mga pag-ulan-ulan na ito, meron ba tayong nakataas ngayon na advisory ng mga pag-ulan-ulan, thunderstorm? Yes po, dito po sa may Metro Manila, nakataas po naman ang rainfall advisory po natin, maging sa malaking bahagi ng Central Luzon at sa Calabarzon. So until now, nakataas, po? So ibig sabihin, gaano karaming ulan ang ibubuhos niyan? Maghapon po ba natin inaasahan base sa ating forecast? Yes po, no. So far po yung nakikita natin na pinakamalalakas mga pag-ulan ay nandito lang po sa western section ng Southern Luzon. Including po yung Mindoro provinces, Marinduque, Romblon, Aklan, and Capiz. Dito sa rest po, including Metro Manila, may mga pag-ulan, though hindi naman po natin na-expect na mag-i-exceed ng more than 50 millimeters. Okay. Pero yung pong LPA, in 24 hours, tama? Magiging bagyong Henry yan pag na? Yes po, tama po. Most likely ngayon sa inyong monitoring, within the day po ba yan? Posible po ngayong araw hanggang bukas po. Oo. Pero yung epekto na nararanasan natin ngayon, yan po ay still habagat, Sa ngayon po, LPA na po yung LPA na. sa Metro Manila. Ayun. Kaya pala, kaya yung bugso niya, hindi ganun Ibig sabihin, hindi siya saglit lang. Kumbaga nauulit, Yes po, tapos parang maghapon po na nakikita natin may mga pag-ulan. Pero yung General Flood Advisories, nakataas pa yon sa mga lugar na affected nitong LPA? Yes po. Sa latest po na forecast po nila, meron po nakataas na flood monitoring sa regions 4 to 6. And then, nag-final na po sila sa region 13. Pero for the rest, meron pa po tayong mga flood monitoring na nakataas. Ayun, kinaklarify natin kasi maaaring magbunsod na naman yan ng mga walang tigil na ulan at might be, di ba, meron kayong babala dun sa mga lugar na prone sa mga landslide.
Tama po kayo, ma'am. Okay. Okay, maraming salamat, Ma'am. Thank you so much. Ma'am Charmaine, salamat. Mga kaibigan, Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. Ano po? So, ingat-ingat po tayo at within 24 hours, magiging ganap na bagyo yung LPA na yan, ano? At tatawagin na bagyong Henry. So, ingat po tayo. Pero yung rally, tuloy-tuloy, ano? So, alamin natin. Siguro dire-diretso muna tayo, hingi tayo ng update. At alamin natin ano nang maganap sa kinaroroonan ng ating mga kasama dahil kanina merong pahayag na inilabas ang religious sect na Iglesia ni Cristo. So kay yun yung pahayag kay Senator Rodante Marcoleta dun sa kinakarap na kaso. Anyway, puntahan muna natin, hingi muna tayo ng update bago natin balikan Si RH27 Noche Cacas nasa area ngayon ng Menjola diyan po sa Maynila. Kumusta ang sitwasyon ngayon diyan Noche? Ismay, yung kahabaan itong Recto Avenue bago dumating ng Menjola, sarado na sa motorista itong lugar. Dahil sa kung galing ka ng Visoria, kailangan mo nang kumaliwa dito sa may Loyola Street. Hindi ka na all the way makakadiretso dito sa Ligarda Street. Papasok, papunta naman ito ng Santa Mesa dahil binarikadahan na ng mga pulis yung lugar at nakalatag na rin yung kanilang. Kanina naabutan pa natin na mano-mano sila nang itinulak nila yung barbed wire kung saan ito ay madalas na ginagamit tuwing ganito na may intel report na may magrarally rin dito sa lugar. Yung kahabaan ng Ligarda, galing ng Santa Mesa, yung mga commuters sa Miss May, naglalakad na lang papunta dito sa may bahagi ng Malacanang area dahil hindi na pinapayagan ang mga sasakyan na pasukin itong lugar dahil napakahigpit na ng seguridad ng ipinatutupad ng Manila Police District. Kanina nakita natin ang Deputy Regional Director for Administration na si Brigadier General Arnold Tomas Ibay. Sinabi niya ito ay bahagi pa rin ng kanilang protocol o yung kanilang preparation tuwing may mga rally sa ibang lugar. Dahil itong paligid ng Malacanang, yun ang sinisecure nila at dapat walang makakapasok na mga rallyista tuwing ganitong mga panahon na may nagsasagawa ng rally. At yung ilang kapulisan, mga MMDA o yung mga MTPB, yung mga traffic enforcers, nagpapatupad na rin sila ng mahigpit na seguridad, yung mga nakamotor, sinisita nila, hindi nila pinatutuloy dito sa lugar na ito, yung Menjola, dahil napakahigpit na. Yung Ayala Bridge sa Miss May, kung galing ka ng Ayala Bridge, papunta dito sa Menjola, hindi ka na makakapasok, kaya yung mga motorista na mayroong mga lakad dito sa bahagi ng Malacanang Palace, ay pagpaliban nyo muna dahil hindi na kayo papapasukin. Bawal na pumasok kahit anong uri ng sasakyan yung Ayala Bridge dahil meron ng nakabara na mga police personnel dito sa area. So sa ngayon, patuloy ang panahon na Miss Bay, wala naman, ambon-ambon lang, pero ngayon hindi na tayo nakaranas ng ambon. Yes, May. Oo, so sa area mo ngayon, saan nakaposisyon yung mga rallyista at sa crowd estimate? Wala pa. Wala pa. Oo, wala pa ditong, pero may intel report, Miss Bay, na meron ding magtutungo na mga rallyista ditong bahagi ng yung Menjola. Kaya naglatag na agad kanina naabutan pa natin na naglatag ng mano-mano yung pulisa nagtulong para itulak yung barbed wire para maharang dito sa may bahagi naman ng Recto. Kaya yung mga motorista gaano kakapal yung ating mga kapulisan bago doon sa paanan ng Menjola na mga nakabarikada na? Yung Ayala Bridge sa Miss Bay, may mga pulis na doon sa Ayala Bridge pa lang. Yung pagsampa ng Ayala Bridge, may mga pulis na, may mga barikada na doon. Tapos yung dito sa may Recto, sa may Loyola Street,
nakabarikada na rin yan. May mga pulis na rin na naka-standby. May mga SWAT team. So, dito sa may Ligarda, may mga sasakyan, mga nakapasok, pero mga motor, mga tricycle lang. Pero mga pampasahirong jeep, bawal na silang pumasok. May mga nagbabantay na rin doon. Pero small count lang ito na mismo ng mga kapulisan, pero may magdadagdag pa, may darating pang mga kapulisan dito sa Tola. So meron na rin naka-formation dito sa may bahagi ng Casal Street. May mga naka-formation na rin. May nakita na tayong mga isang 6x6 na truck ng PM na sinakyan ng ating mga pulisya personnel. Ay sila ngayon yung naka-formation doon sa may Carlos Palangka, sa may Casal Street. Doon sila naka-formation ngayon. Pero sila din ay magtutulong na magbabantay dito kung sakali mang dumating yung bilang ng mga realista mismo. Okay, at nabayanan namin ang sitwasyon sa area mo, Noche. So yan ang sitwasyon na Miss May. So far, wala pa namang naitalang untoward incident at magpapatuloy ang pagbabantay ng kapulisan dito sa Mendiola. Balik sa iyo, Miss May. Maraming salamat, Noche Kakas, mula po dyan sa area ng Mendiola sa lungsod ng Maynila. Oras natin mga kaibigan, 30 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Saglit lamang, puntahan muna natin ang Senado. Alamin natin, sapagkat minority daw po sa Senado, pinatatahimik sa issue ng flood control at impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayan, sabi po yan ni Senator Dante Marcoleta. Alamin natin ang detalye niya na RH28, Raymond Paz. Lakay Raymond. Miss May, gusto lang ng administrasyon na patahimikin ang hanay ng minorya sa Senado sa issue ng flood control scandal sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Senador Dante Marcoleta kasunod ng anunsyo kahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na sasampa na siya ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong linggo. Ayon kay Marcoleta, planado ang lahat ng kilos ng administrasyon sa naisinakasuhan ng mga umunoy naghahanap at naglalantad ng katotohanan. Sabi ng senador, alam na niyang siya ay kakasuhan at ipakukulong, ngunit hindi umano ito maging hadlang upang siya ay patuloy na magserbisyo. Wala umanong ibang gustong mangyari ng administrasyon kundi pigilan siya na iporsige ang investigasyon sa flood control scandal at hindi din siya makadalo sa impeachment trial ni VP Sara. Ipinagtataka ni Marcoleta na mas mauuna pa silang makasuhan kaysa kay dating House Speaker Martin Romualdez na itinuturing na mastermind sa flood control scandal. Base sa anunsyo ni Ombudsman Rimulya kahapon, si Marcoleta ay kakasuhan hindi tungkol sa flood control kundi sa pag-amin nitong tumanggap ng 75 million pesos na donasyon noong tumakbo siyang senador, ngunit hindi nito idiniklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SUSE. Narito si Senador Dante Marcoleta. Sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po nang nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Si Senador Dante Marcoleta. Samantala, Ms. May, dito sa Senado, ngayon ay aming iniintay ang isasagawang walkthrough ni Senate President Sherwin Gatchalian sa proseso ng impeachment trial na magsisimula na sa araw ng Lunes sa kinakarap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay upang matiyak na maging maayos ang setup dito sa plenary. Ganon din yung mga rooms na gagamitin ng panig ng depensa at prosecution. Ganon din kung saan po pwesto ang ating mga kasamahan sa media. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Maraming salamat RH27 na Lakay Raymond Dadpaas. Standby lang po ha. Babalikan po natin ang mga sitwasyon sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa kung saan meron pong rally. Babalik tayo. Standby lang. DZRH Operation Tulong. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit pa ito ay isa sa mga pangunahing turo ng simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. To you, Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace. Gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero nakaschedule ngayong araw, tama ba? Alamin natin. At this time, ay ang inaalala daw ng Malacanang, ng Pangulong Bongbong Marcos, yung sitwasyon ng mga kababayan nating naiipit sa EDSA. Alamin natin ang detalye, RH14 Let Narciso. Leat? May patuloy na nakasubaybay si Pangulong Bongbong Marcos sa sitwasyon sa EDSA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaalala ng Pangulo ang kapakanan ng mga kababayang naaantala ang biyahe at pagtatrabaho dahil sa nangyayari sa EDSA. Kaya kabilang anya sa minomonitor at inaalam ng Pangulo ang sitwasyon ng mga motorista at commuters na naiipit sa traffic. Gayon din ang pagtupad ng pulisya sa kanilang mandato na magbigay ng proteksyon at seguridad sa mga inosente. Samantala, nananatiling mahigpit ang seguridad dito sa Malacanang. Sarado pa rin ang 2 gate at ang JP Laurel Gate lang ang maaaring daanan, papasok at palabas ng Malacanang compound, kaya mahaba ang pila ng mga sasakyan. Ito si Let. So para yes, May. Tama, nagkansela ang Pangulong Bongbong Marcos nung kanyang mga schedule ngayong araw just para monitor yung mga sitwasyon. Yung ngayong umaga lang, May, dahil ito yung sa labas ng palasyo. Una nga, yung dun sa inaugurasyon ng Marine Cleanup Vessel kanina sa Maynila. At ngayong tanghali, yung pagharap niya dapat sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o yung FOCAP sa Makati. At ang sabi nga ni Secretary Dave Gomez ay dahil nakamonitor ang Pangulo sa sitwasyon sa EDSA kung saan may nagaganap na malaking rally. Pero yung kanyang mga schedule dito sa loob ng palasyo ngayong araw ay tuloy naman yan. Mamayang hapon may magpupresenta ng credentials ang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Pilipinas at magpapaalam naman ang ambassador ng Republic of Korea na nagtapos na ang tour of duty. Okay, Let. Pamaya at abangan pa rin natin ang mga update ninyo sa palasyo. Balik ko, May. Maraming salamat, RH14 Let Narciso. Maya-maya po, standby lang kayo mga kaibigan ha, sapagkat yung mga mananakay daw natin naglalakad na lang ngayon sa EDSA, no? So standby lang po, babalik tayo. Standby lang, RH6 Sherwin Alfaro. DZRH Operation Tulong. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit pa ito ay isa sa mga pangunahing turo ng simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. to you, Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace. Gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero it serves you, not the person na nakasakit sa'yo.
selfish po ba kung iisipin ang pagpapatawad? Thoughts on this? Yung self-serving siguro is not the right word for it. No? Pero tama yung sinabi mo, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang nabibiyayaan ay ang sarili natin. Sa aking panayam kay Reverend Father Oliver Yalung, isang pari mula sa University of the Assumption, iginiit nito na bagamat hindi matatawaran ng inner peace at spiritual healing na hatid ng pagpapatawad, ginagawa daw natin ito higit sa lahat para sa ikapapayapa ng mga nakasakit sa atin. Pagpapatawad, kahit may magandang epekto sa personal nating buhay, ang pagpapatawad ay para sa ating kapwa. Unang-una ay ito ay para sa ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga nagkakasala sa atin. Pinagkakalooban din natin sila ng kapayapaan, ng pagpapagaling, ng kalayaan para sila rin ay mamuhay ng matiwasay. Paalala pa nito, ang pagpapatawad ay isang paraan para makalaya mula sa impyernong buhay na puno ng galit. Panahon man ng Kwaresma o hindi, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang pagpapatawad bilang pagtulad sa matinding sakripisyo ni Kristo para sa sanlibutan. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya, wow, White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya! Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
at si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 45 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Punta po tayo sa EDSA. Yun daw po mga commuter, naglalakad na lang ha. Dahil po sa usad pagong na traffic flow ngayon, nakatutok dyan natin kasamang si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, kabilang ka ba sa naglalakad, Sherwin? Ay may hetot-hetot. Yung sinapit ng mga motorista at mga commuter ngayong umaga dito nga sa mga bumabagtas sa southbound lane ng EDSA. Kung ikaw yung manggagaling sa Quezon Avenue, asahan mo na usad pagong mula dyan sa Quezon Avenue. Dahil yung iba naman ay nagda-divert, kumakanan na ng papasok ng Quezon Boulevard patungo ng Quiapo. At yung iba naman dumidiretso dahil na siguro yung kanilang mga direksyon ng kanilang mga pupuntahan na dito nga sa EDSA. At pagtapit dito sa may Pituason ay parang parking lot na ng mga sasakyan dahil hindi na halos gumagalaw yung main tributary ng EDSA southbound na patungo dyan sa may Makati area. At doon sa kuha dyan sa may Primex Tower na pinapakita ngayon sa TV, makikita mo yung nasa kanan, nasa ilalim na kanan na direksyon ng mga sasakyan. Yan yung itsura ngayon ng EDSA southbound na manggagaling dyan sa bahagi nitong Pituason patungo dito sa bahagi ng EDSA Shaw hanggang sa makarating niya ng makalampas yan ng Shaw Boulevard. Doon lamang magsisimulang dumaloy ng medyo pautay-utay yung mga sasakyan. Pero yung karamihan ng mga secondary road dito sa may southbound ng EDSA talagang ganun din yung sinapit na naghahanap ng alternatibong madadaanan yung ating mga kababayan na nagmamaneho para nga mga lampasan lamang itong bahagi ng Krame area. Pati yung patungo ng San Juan na direksyon at yung palabas ng EDSA na mga sasakyan, ganoon na rin yung inaabot na parang parking lot na itong Benitez. Kanina pa tayo nandito, siguro mga kalahating oras, binabagtasan natin itong Benitez Street sa patagos ng San Juan. Subalit talagang napakabigat ng daloy ng trapiko. Kung wala rin naman kaming gagawin ngayong araw, di maganda. Huwag na kayo lumabas. Oo, kasi parang trap na, no? Yung mga sasakyan na, Sherwin. Oo. Ang tinatulong may gobyerno pa raw ba? Sabi ng mga netizen, may gobyerno pa raw ba na nagpapaandar ng kalsada dahil hindi na daw nagalaw. Dahil dyan sa rally na nangyayari dyan sa may EDSA People Power Monument. At dito rin sa may bahagi ng southbound, meron din pagtitipon yung ilang mga rallyista at nagiging dahilan din para
hikayatin yung ibang mga commuter dahil mula dyan sa main avenue kanina, nakita ko yung kanto ng EDSA, naglalakad na lamang yung mga pasahero na naantala na nga yung kanilang araw na late dahil sa haba ng traffic. At ngayon, umaambo na naman sa area. So, susuungin nung kausapin mo nga yung mga naglalakad na kababayan natin, hingan natin ang kanilang mga reaksyon, ano? At anong plano nila doon sa paglalakad? Alam mo, nakakalungkot lang. Nakakalungkot. tingnan, kasi grabe, di ba? Bumulaga yung ganyang, yung ganyang sitwasyon. Yung mukha, hindi mo na maitinta. Kasi, kasi kung makikita mo, no? Palo ng ganito ngayong araw. Kung makikita mo talagang parang, paano mo isolve yan? Ayan, mukhang may courtesy sa atin ng Kuyang Jerry Baha, yung Primex Tower. O, kita natin. O, yan ba yun? Yan na yun, RCTV. Oo. Ang traffic na sasalubong sa inyo at mukha na ng parking lot. Kala mo, nakahinto yung mga yan. Hindi, umuusad yan. Pero unting-unti lang. Mas mabagal pa sa usad ng uod. hanggang saan ka na ba nakalakad? Sadali lang. Naglalakad ka ngayon, di ba? Nasaan ka na? Nandito na ako sa Benitez, sa sasakyan ako. Kanina nandun kami sa EDSA. Yung ilan nga hindi mo na maitinta yung mga mukha tapos ang sama na ng tingin. Pag i-approach mo pa lang, parang mananapok na yata sa langit. Delegasyon ang nilakad. Sherwin, parang ikaw lang nakinikinita ko mamaya pag di na kita makikita yung mata mo nandidilat na. Teka. Sana din maganda pa yung pantog ng mga kababayan natin sa pagganto. Hindi, at saka ang masaklap kasi umuulambon, di ba? Yun ang medyo di ba? Lisan ako medyo makulimlim lang yan di ba? Nako, kahirap. Sana din medyo sana man lang umaandar yun kahit pa kausapin nga natin sa news center, hingi nga tayo ng ano ngayon ang solusyon, di ba? Ito, nakatutok ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga naiipit sa traffic ano ngayon, paano nila pinag-uusapan yung solusyon, paano makakalabas yung mga sasakyan mula dun sa haday ng mga mga nagrarally. Siyempre nakakaawa lang din yung mga nagmamaneho ngayon na hindi na maganda ang pantog. Hindi mo alam kung saan yan puputok, di ba? Diyos ko, ang hirap yan. Hawak-hawak yung manibela. Kung pwede, Sherwin, kung pwede lang i-airlift yung mga anong tawag nun? Yung mga portable? Anong tawag nun? Portalet pala, sorry. I-airlift yung mga portalet. Siguro marami sa nagmamaneho ngayon yun ang mga Winnie-Wish. May mga portalet sa mga matandaan. Mamaya pagalitan. Hindi man na umaandar. May maiihian. Mamaya pagalitan tayo noon, baka sabihin, pinagbibiroan natin. No, hindi kasi nga yung sitwasyon ngayon talagang feel natin yan. Napakahirap po niyan, Ang hirap ng bumulaga sa atin. Yun na talaga na parang inabot ng ang huling araw nitong Hunyo na hindi kagandahan dahil nga sa naging epekto na malawakan traffic dito nga sa EDSA. RH number 6, Sherwin Batalsaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat Sherwin Alfaro. Naman si Sherwin, pag mainit ang ulo niya, yung mata niya nandidilat How much more yung mga kababayan natin. Oo, feel natin yan, napakahirap po niyan. Lalong-lalo na pag ikaw yung nagmamaneho, ikaw yung driver. Po? Sandali lang po saglit. Babalik po tayo, standby. Oras natin, 52 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas.
we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, meron na lamang po tayong 5 minuto at 11:00 na ng umaga. Tutok pa rin po tayo sa sitwasyon ngayon dun sa mga rally areas. Naririyan ang ating kasamang si RH19 na Nolasco, dyan po sa may Ermita, Manila. Kumustahin natin ang Liwasang Bonifacio. Alamin natin, Tina, kumusta ang sitwasyon ngayon sa area mo? Oo, Miss May, unti-unti nang nagsisialisa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo INC dito sa Liwasang Bonifacio sa Ermita, Maynila ngayong alas 11 ng umaga. Sa panayam ng DZRH sa ilan sa mga relihista, hindi pa umano sila uuwi, ilan umano ay may iwan dito sa liwasan habang ang iba ay lilipat sa EDSA. Pero sa obserbasyon natin ngayon, unti-unti na silang nauubos at mangilan-ngilan na lamang ang natira dito. At sa ngayon, may wala nang pag-ulan pero nitong umaga ay tuloy-tuloy ang pabugso-bugsong mga pag-ulan na hindi naman naging dahilan parang hindi matuloy ang protesta dito dahil natuloy pa din ang mala concert rally na isinagawa ng mga Iglesia ni Cristo o mga miyembro ng INC. Sa pinakahuling ulat ng Manila Police District, aabot sa 400 ang mga relihistang nagkatipon dito sa Liwasang Bonifacio. Ito, si RH9, Tina Nolasco. Tina? May? Pero walang mga naglalakad papuntang area ng Mindiola? Wala naman? Wala tayo ngayong naobserbahan pero yung ilan na sa ating nakita ay sumakay habang dala ang kanilang mga banner, sumakay sa kanilang mga private vehicle. Ilan din naman ay may mga parang sabihin na natin yung service na ito ay sa kanilang mga samahan maaari. Pero sa ngayon, Miss May, wala tayong nakikitang naglalakad, kundi ilan na lamang, mabibilang na lamang itong mga natitira dito sa Liwasang Bonifacio ng mga miyembro nga ng INC. Okay, maraming salamat, Tina. Yan ang update dito sa Liwasang Bonifacio. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa... Thank you, Tina Nolasco. Wala po yan sa area ng Liwasang Bonifacio. Meron daw po yung pagtaya po ng INC, tama ba? Tinataya mga 10,000 katao ang bubuhos, or bumuhos na dyan po sa rally sa EDSA. Partikular dyan po sa may area ng People Power Monument at base po yan sa data po ng NCRPO. Alamin natin. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Pahingi muna ako ng isang flash report katatapos lamang ng panayam natin. National Capital Region Police Office. Giselle? Dalawang pulis yung kumpirmadong sugatan at sa opisyal na numero ng National Capital Region Police Office, 4 din
yung naaresto sa kasagsagan ng tensyon dito sa kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Tinatanong pa natin kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo kung bakit hindi pa napapabilang doon sa numero, sa bilang nila, sa kanilang tali, yung pang-5 na kanina'y pinusasa ng arresting team at kalaunan ay uminda ng hirap sa paghinga. Sa ngayon, yung binigay niyang datos, ang sinasabi niya kabilang doon sa 2 pulis na nasugatan ay yung isang policewoman na naipit doon sa intentional na pag-atras abante ng isang tourist bus na ginagamit ng mga participant dito sa area. At kasama naman doon sa mga ang kanyang pagklaro din doon naman sa hanay ng mga demonstrador, walang nasaktan, walang mga nasugatan. Yung may pangatlong pulis ang sinasabi, bagamat hindi nasugatan, ay nakaranas daw ng trauma. Trauma yung kanyang termino kanina doon sa gitna ng nangyayari dito na tensyon. Doon sa 4 na naaresto na mga redlista, ang sinasabi niya, kabilang dito yung driver nung sinasabi natin na tourist bus na nakapang-ipit ng isang policewoman, at ikalawa naman yung di umano na napakdaw ng isang pulis dito sa area kanina nga ng sumiklab yung tensyon. Mahigit 10,000 miyembro ng Iglesia ni Cristo yung nagtitipon-tipon dito ngayon sa area sa Quezon City, at yung binabanggit ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mahigit 3,000 pulis yung nagbabantay ng seguridad sa kahabaan lamang ng White Plains Avenue. Ang kanina nga naulat natin na 5 yung nasugatan, pero ngayon ay patuloy sa verification yung NCRPO, at sa official nilang datos, nasa 4 pa lamang yung mga naaresto, 2 yung nasugatan sa kanilang hanay. Ito si Giselle Ricoport para sa News 8, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Giselle Ricafort. Mga kaibigan, tutok lang po kayo. Tayo po ay magbibigay daan sa mga sitwasyon, mga ganap po, kaugnay po ng rally na ito na inlunsad po ng Iglesia ni Cristo. At tayo po ay tuloy-tuloy na maghahatid sa inyo ng update. At ang ating programang DZRH Operation Tulong ay nagbigay daan po sa isang special coverage kaugnay po nito. So, susunod po sa atin si Henry Uri, pansamantala. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, ganap na pong 2 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling